Isang matandang pasyente ang humawak sa kamay ng nurse sa huling segundo ng kanyang buhay at ang bulong niya ang tuluyang yumanig sa isang buong ospital. Maulang gabi sa Maynila, basang-basa ang labas ng bintana ng St. Gabriel Medical Center habang sa loob ng ospital, tanging tunog ng makina at mahinang yabag ng mga nurse ang maririnig. Si Lea Domingo, 27 anyos, naka-purple na scrub suit, ay nagmamadaling nagro-rounds sa ward. Nakakapit sa kanyang clipboard ang listahan ng pasyenteng bantay sarado niya. Lea, bagong admit, ICU overflow sa kwarto 314, tawag ng head nurse. Napalingon siya. Sino po ma'am? Matandang lalaki. Walang bantay, walang papeles, dinala ng ambulance. May special instructions galing kay Dr. Salonga. Siya na ang bahala raw sa case. Bahagyang kinilabutan si Lea nang marinig ang pangalan. Si Dr. Adrian Salonga, ang pinakasikat at pinakamagaling na doktor sa ospital. Mahigpit, seryoso, halos hindi ngumungiti. Siya rin ang doktor na nag-asikaso sa nakatatanda niyang ate 5 taon na ang nakalipas bago ito biglaang namatay matapos lang ng ilang araw na confinement. Huminga ng malalim si Lea at nagtungo sa kwarto 314. Pagbukas niya, sinalubong siya ng mahinang ilaw ng lampshade at amoy ng antiseptic. Sa kama, naroon ang isang payat at maputlang matanda na nakatil na hospital gown. Nakakabit ang oxygen sa ilong nito. Mabagal ang pagtaas-baba ng dibdib. Good evening po, sir. Bati ni Lea. Pilit pinapakalma ang boses. Ako po si Nurse Lea. Ako ang assigned sa inyo ngayong gabi. Pangalan niyo po? Dahan-dahang iminulat ng matanda ang namumunggay ng mga mata. Rogelio. Paos nitong sagot. Rogelio Alvarez. Napansin ni Lea na nanginginig ang kamay nito, kaya marahan niya itong hinawakan para i-check ang pulso. Mahina, irregular. Si Dr. Salonga po ang attending user, Rogelio. Paliwanag niya, nakamonitor po kayo. Kung may nararamdaman kayong kakaiba, sabihin niyo lang sa akin ha. Biglang kumunot ang noo ng matanda. Salonga, bulong niya, bahagyang lumalakas ang boses. Nandito pa rin siya. Bago pa makasagot si Lea, bumukas ang pintuan sa likod niya. Kumusta ang pasyente? Malamig na tanong ng doktor. Napalingon si Lea. Nakatayo sa pinto si Dr. Adrian Salonga, nakaputing coat at kurbata, seryoso ang muka. Parang biglang lumiit ang kwarto sa presensya nito. Doc, BP po niya 90/60. Irregular ang pulse, mahina pero conscious. Mabilis na ulat ni Lea. Lumapit si Dr. Salonga sa kama, tinitigan ng matanda. Mr. Alvarez, ako ang doktor mo. Nasa maayos kang kamay. Ayusin natin to. Tumingin ng matanda sa kanya at sa isang iglap parang takot ang pumasok sa mga mata nito. Hindi na maayos to, mahina niyang bulong. Huli na, Adrian. Namlamig ang batok ni Lea. Adrian. Tinawag ang doktor sa pangalan. Parang may pinagsamahan. Pero hindi nag-react si Dr. Salonga. Parang wala siyang narinig. Sinilip lang niya ang chart, nagbigay ng ilang order at lumabas nang hindi man lang tumingin kay Lea. Kinabukasan, habang papalit na ang shift, nalipitan si Lea ng head nurse. Lea, kay Mr. Alvarez ka ulit ha. Special case daw sabi ni Doc. Huwag kang magtataka kung may mga order na iba sa usual. Sumunod ka lang. Ma'am, ano pong history niya? May pamilya po ba na tumawag? Wala. Ayon sa ambulance report, collapse sa bangketa. Sa bulsa niya, isang maliit na papel lang ang nakita. Pangalan ni Dr. Adrian at itong ospital. Nakunot ang noo ni Lea. Bakit may pangalan lang ni Doc sa bulsa niya? Bakit wala man lang ID, cellphone, kahit ano? Habang papunta sa kwarto, hindi mawala ang bigat sa dibdib niya. May kung anong kakaiba kay Mang Rogelio. Hindi yun normal na takot lang sa sakit. Parang takot sa isang tao. Bago natin ipagpatuloy ang kwentong ito, paki-comment sa ibaba kung saang probinsya kayo nanonood. At sa tuwing maririnig niya ang apelidong Salonga, laging bumabalik sa isip niya ang alaala ng atin niyang si Hana. Si Hana na dinala dito sa St. Gabriel dahil sa simpleng abdominal pain.
pero biglang na-diagnose ng rare complication. Si Dr. Salonga ang humawak noon. Ilang araw lang, inatake, koma, patay. Wala na siyang nagawa kundi tanggapin ang paliwanag ng mga doktor. Ginawa na namin ang lahat, iyon ang sabi. Pero gabi-gabi, paulit-ulit na tanong, talaga bang ganun lang yon? Lumipas ang ilang araw, habang lumalakas ang kulog sa labas, unti-unti namang humihina si Mang Rogelio. Hindi ito dinadalaw, walang tumatawag para kumustahin. Kapag wala si Dr. Salonga sa kwarto, tahimik lang ito, nakatitig sa kisame. Pero sa tuwing papasok si Leia, parang may gusto itong sabihin. Bubuka ang bibig, tapos biglang sasara ulit, parang natatakot. Isang gabi, habang nire-record ni Leia ang vital signs, humawak ng mahigpit ang matanda sa pulsuhan niya. Iha, mahina nitong tawag. Anong pangalan mo? Leia po, Mang Rogelio. Leia, ngumiti ito ng kaunti, pero may lungkot sa mata. Kasing edad mo ang anak ng babaeng hindi na nakauwi dahil sa akin. Tumigil si Leia sa pagsusulat. Opo? Bago pa niya matanong, biglang bumukas muli ang pinto. Si Dr. Salonga ang nakatayo sa bungad. Ang titig ay direkta sa kamay na magkahawak. Leia, kami limang wika nito. Kailan ang huling gamot niya? 10 p.m. po, Doc. Naiturok na po kanina, sagot niya. Agad binawi ang kamay. Tumanggo ang doktor. Tinitigan si Mang Rogelio. Ikaw ay kailangan mo ng pahinga, Mr. Alvarez. Huwag mong pagurin ang sarili mo sa kakasalita. At sa unang pagkakataon, nakita ni Leia ang tingin ni Dr. Salonga hindi bilang magaling na doktor, kundi bilang isang taong may iniiwasang topic, may pinipigilang emosyon. Parang may lihim silang dalawa na hindi pwedeng malaman ng iba. Kanabukasan, nagbago ang atmosphere sa ospital. Maaga pa lang may narinig na si Leia na usap-usapan sa nurses station. Uy, na-admit daw yung high-profile na kaso. Yung babaeng tumalon sa tulay pero na-rescue. Dito dinala. Suicide attempt? Oo, pero sabi nung ibang nurse, may pasa sa braso. May tanda ng pagpupumiglas. Baka hindi suicide. Napatigil si Leia sa pakikinig. Anong room po? Tanong niya. Isolation 318. Confidential daw. Guess mo kung sino ang attending? Sabay kindat ng isa. Si Dr. Salonga. Sabay-sabay nilang sagot, nagtawanan. Pero hindi natawa si Leia. Dalawa na ang pasyenteng hawak ni Doc na misteryoso. Ang matandang si Rogelio at ang babaeng halos mamatay sa tulay. Sa routine niyang pagdaan sa hallway, sumilip siya sa may salaming bintana ng 318. Nakita niya ang babaeng nakahiga, mga kamay nakastrap ng maluwag sa gilid ng kama, tulog na tulog dahil sa sedasyon. May ilang pasa sa braso. Sa chart, pangalan Mara Villanueva, 32. Bumilis ang tibok ng puso ni Leia. Bakit parang pamilyar ang apelyidong Villanueva? Naalala niya ang isang lumang balita sa TV na isang babaeng abogada nawawala. Huling nakita. Imahinasyon ko lang ba to? Bulong niya sa sarili, pilit na naglalakad palayo. Lumipas pa ang 2 araw. Lalong humina si Mang Rogelio. Isang gabi, bandang 2:00, nag-audit si Leia ng chart nito. Napansin niya ang mga inresetang gamot ni Dr. Salonga. May ilan na agresibo at malalakas, kakaiba kumpara sa mga naging pasyente niyang may kaparehong kondisyon. Napakunot ang noo niya. Doktor siya, hindi ako. Baka protocol to, sabi ng isip. Pero may isa pang boses na pabulong. Bakit parang minamadali ang katawan ni Mang Rogelio? Habang iniisip ito, biglang nag-alarm ang cardiac monitor. Leia! Sigaw ng kasama niyang nurse. Nag-drop ang BP, 70/40, arrhythmia! Agad tumakbo si Leia sa kama. Nakita niyang nilalamig na ang kamay ni Mang Rogelio, namumutla ang labi. Sir Rogelio, pakinggan niyo ako. Nandito ako. Huminga kayo ng malalim. Utos niya habang tinatawag sa intercom ang code team.
Pumasok ang duty doctor, nag-resuscitate, nagbigay ng gamot. Ilang minutong tensyon hanggang unti-unting naging regular ang tibok ng puso sa monitor pero nanatiling mahina. Naiwan si Leia sa tabi ng kama nang makalabas ang ibang staff. Pawis, nanginginig ang tuhod. Umupo siya sa gilid, hawak pa rin ang kamay ng matanda. "Akala ko, mawawala na kayo," mahinang sabi niya. Dahan-dahang imulat ni Mang Rogelio ang mga mata. May kakaibang linaw ang tingin niya ngayon. Hawak pa rin ang kamatayan pero malinaw ang isip. "Naiantay kita, iha. Ikaw ang dapat makaalam." Nagtagal ang katahimikan. Tanging beep ng makina ang tunog sa kwarto. Tinitigan ni Leia ang pasyente sa huling sandali nitong malinaw ang ulirat. May pakiramdam siyang anumang sasabihin nito, magbabago ng lahat. Marahan, hinila ni Mang Rogelio ang kamay niya palapit sa kanyang mukha. Inilapit niya ang bibig sa tenga ng dalaga at doon niya binulong. May isang babaeng hindi dapat umabot ng umaga. Nandito siya sa ospital na to. Pangalan, Mara Villanueva. Nang laki ang mata ni Leia, kinilabutan siya. "Mara, 318. Plano niyang tapusin na rin." Dugtong ni Mang Rogelio. "Katulad nung una." "Sino po?" Halos pabulong na tanong ni Leia, nanginginig ang boses. "Si Adrian," sagot ng matanda. "Si Dr. Salonga." Parang binuhusan ng yelo si Leia, hindi siya agad nakapagsalita. "Matagal na kaming may kasalanan," tuloy ni Mang Rogelio, humihingal sa bawat salita. "Nung una, akala ko, pera lang, simple lang, cover up sa mga anomalya. Pero may babaeng hindi ayaw sumunod. Nakatuklas siya, abogada. Siya ang unang nawala." Nanikip ang dibdib ni Leia. Abogada. "Dinala niya kami sa bodega, sa likod ng lumang building. Inatake siya. Ako ang nagbantay sa pinto. Narinig ko ang sigaw, tapos katahimikan. Tinulungan ko siyang ilibing ang katawan sa ilalim ng lumang linya ng kuryente, sa bodega ng lumang wing." Parang umiikot ang mundo ni Leia. Bodega, lumang wing, abogada. May natanggap siyang bagong banta ngayon. Si Mara, pareho ng trabaho, pareho ang tapang. Ayaw tumigil sa investigasyon, kaya dinala niya rito. Parang suicide daw. Pero hindi. Huwag mong hayaang maulit. Mahigpit ang kapit ni Leia sa kamay niya ngayon habang nanginginig ang buong katawan. Bakit niyo sinasabi ito sa akin?" Tanong niya na nangingilit ang luha. "Tigil na ang pagtakbo." Pumikit si Mang Rogelio. Kumislot ang labi. "Ayoko nang mamatay na kasambwat. Huling hiling ko, Leia, tumawag ka ng pulis. Sabihin mo kung anong sinabi ko. Hanapin nila ang bodega. Iligtas si Mara." Biglang bumilis ang beeping ng monitor. Bumabagsak ang BP. Pero bago pa makakilos si Leia, dumilat muli ang matanda at sa huling pagkakataon, tumingin ito diretso sa mga mata niya. "Patawad," bulong nito. Isang mahabang tunog ang kumawala sa monitor. Napatigil si Leia, napalunok, flatline. Agad niyang tinawag ang code. Pumasok ang mga doktor, kabilang si Dr. Salonga, at sinubukang isalba si Mang Rogelio. CPR, defibrillator, ilang ulit. Pero sa huli, tumigil din sila. Time of death, 2:47 AM. Malamig na anunsyo ng baktor. Tahimik na nakatayo si Leia sa gilid. Hawak pa rin ng clipboard. Alam niyang narinig niyang malinaw ang lahat at hindi na iyon mababawi. Habang isa-isang lumalabas ang mga staff, sandaling nagtagpo ang mga mata nila ni Dr. Salonga. Parang sinusukat siya nito.
Are you okay, Nurse Leah? Tanong ng doktor, mababa ang boses. Okay lang po, Doc. Sagot niya, kahit hindi. Kailangan mong matutong tanggapin ang pagkamatay, lalo na sa ganitong ward. Natural ang pagkawala. Pero hindi po natural ang pagpatay. Gustong isagot ng isip niya, pero nanatiling nakatikom ang bibig niya. Sa gilid ng kanyang pananim, napansin ni Leah ang refleksyon nila sa salamin. Sila nakatulala. Si Mang Rogelio nakahiga at si Dr. Salonga nakatinging sa kanila mula sa likod, katulad ng isang aninong matagal nang naroon. Paglabas ni Dr. Salonga, naiiwan si Leah sa kwarto. Nanlalambot ang tuhod. Inilabas niya ang cellphone mula sa bulsa. Na-record ko ba yun? Wala. Sa sobrang taranta kanina, hindi niya naisip buksan ang voice recorder. Leah, kumilos ka. May babaeng nasa peligro ngayon. Naalala niya ang sinabi ni Mang Rogelio. Huwag mong hayaang maulit. Tinakbo niya ang nurses station. Kinuha ang listahan ng pasyente ni Dr. Salonga. Naandun nga ang pangalan ni Mara Villanueva sa room 318. Suicide attempt, observation. Nanginginig ang kamay niya nang tinawagan ang internal phone line. Operator, pakiconnect ako sa desk ng security. Urgent po ito. Huwag niyo munang ipaalam kay kahit sino, lalo na sa mga doktor. Nagulat ang guard. Ha? Nurse? Sure ka ba, Please po, buhay ng pasyente ang nakakaya. May tinipa itong number sa kabilang linya. Ilang segundo pa, may sumagot na boses. Police Station 7, SPO2 Ramirez speaking. Huminga ng malalim si Leah. Sir, nurse po ako sa St. Gabriel Medical Center. May pasyente po nakakamatay lang. Nagkumpin po siya sa akin bago siya malagutan ng hininga. Sinabi niyang may bangkay daw sa lumang bodega sa likod ng ospital at may doktor po kaming maaaring sangkot sa mga pagkamatay. Sandaling katahimikan. Ma'am, totoo po ba yan? Hindi po ba emergency prank? Seryosong tanong ng pulis. Hindi po, sir. Hindi ko po alam ang gagawin. Pero may isa pa pong pasyente ngayon na posibleng susunod. Naka-admit po siya sa isolation. Mara Villanueva. Pakiusap lang po. Pumarito kayo agad. Kahit mag-check lang. Narinig niyang huminga ng malalim ang pulis sa kabilang linya. Sige ma'am, magpapadala kami ng team. Huwag niyo munang ipaalam kay kahit sino, lalo na sa taong pinaghihinalaan niyo, at kung kaya niyo, bantayan niyo yung sinasabing Mara. Pagbaba ng tawag, ramdam ni Leah ang pabilis ng pabilis na tibok ng kanyang puso. Tahimik ang hallway papunta sa 318. Ang ilaw ay tila mas madilim kaysa karaniwan. Sa bawat hakbang ni Leah, may kaba. Sumilip siya sa salaming bintana, nandun pa rin si Mara, tulog. Nakakabit sa IV, may mga pasa pa rin sa braso. Tulog ang bantay nurse sa maliit na mesa sa sulok. Binuksan ni Leah ang pinto, dahan-dahang pumasok. Nilapitan niya ang kasama. Maya, ako na muna rito. Mag-break ka muna saglit. Ako magbabantay kay Miss Mara. Sure ka, Leah? 3 ward ng hawak mo, ha? Antok na tanong ng kaibigan. Oo, okay lang. Medyo pagod ka na, halata sa mata mo. Ngiti niya kahit nanginginig pa rin ang loob. Pagkaalis ng kaibigan, mag-isa na siyang naiwan sa kwarto ni Mara. Lumapit siya sa kama, tinignan ang mukha ng pasyente. Kahit may bakas ng hirap, halata ang tikas at tapang. May mga dokumento pa sa bag nito sa gilid. May ID na may titulong Ati. Abogada nga. Siguro ikaw ang tinutukoy ni Mang Rogelio, bulong ni Leah. Isa ka rin sa mga hindi tumitigil sa paghahanap ng katotohanan. Napatingin siya sa chart. May nakasulat na bagong order. Isang mas malakas na sedative. Naka-time sa 3:30 a.m. Nilingon niya ang wall clock. 3:20 a.m. na. Pwedeng normal lang ito, sabi ng isip. Pwede ring hindi. Sa kanya napansin ang refleksyon sa salamin. Sa labas ng kwarto sa may salaming bintana, nandon si Dr. Salonga. Tahimik na nakatingin sa kanila. Para siyang estatwa, walang ekspresyon ng mukha, pero ang titig,
matalim. Nagtagpo ang mga mata ni Lea sa kanya. Parang nabasa nito ang pag-aalinlangan sa kanya. Binuksan ni Dr. Salonga ang pinto. Lea? Aning niya. Kalmado, pero ramdamang bigat. Anong ginagawa mo rito? Hindi mo pasyente si Miss Villanueva ngayong shift. Nagpigil ng kaba si Lea. Nag-request si Nurse Maya na mag-break, Doc. Ako po muna ang pumalit. Bahagyang tumunog si Dr. Salonga. Mabuti. Siguraduhin mong hindi magigising ng biglaan. Mahina pa siya. Kailangan niya ng katahimikan. Tumingin ito sa chart, saka sa IV line. Naibigay mo na ba ang sedative? Hindi pa po, Doc. Nag-check pa po ako ng vitals, sagot ni Lea. Inabot ni Dr. Salonga ang syringe mula sa tray, tinignan nito. Ako na ang magbibigay. Siguradong tama ang dosage. Tinignan siya ni Lea. Ito na ba yun? Ito na ba yung sinasabi ni Mang Rogelio? Sa gilid ng isip niya, naaalala niya ang ate niya, si Hana. Nakahiga sa kama, tulog na tulog, hindi na nagising kinabukasan matapos ng isang bagong gamot. Ako na po, Doc. Biglang sabi ni Lea bago pa niya mapigilan ng sarili. Gusto ko pong i-double check muna ang order bago iturok. Medyo mataas po ang dosage para sa current BP niya. Nag-iba ang ekspresyon ni Dr. Salonga. Umangat ang sangkilay. Tinuturuan mo ba ako, nurse? Hindi po, Doc. Mabilis niyang sagot. Pero hindi niya binaba ang tingin. Safety check lang po. Protocol. Ilang segundo silang nagtitigan. Sa labas, may umalingaw-ngaw na mahinang tunog ng sirena. Hindi masyadong malakas pero sapat para marinig kung tahimik ang paligid. Sumulyap si Dr. Salonga sa bintana. Parang may binibilang sa isip. Pagbalik ng tingin niya kay Lea, mas malamig na ang mga mata. Ipapasa ko na sa iyo ang pagmomonitor sa kanya ngayong gabi. Pero tandaan mo, Lea, may mga bagay na mas mabuting hindi na unkatin para sa lahat ng tao. At lumabas siya ng kwarto. Naiwan si Lea na hingingal. Hawak pa rin ang syringe. Sa loob-loob niya, alam niyang narinig na ng ospital ang pagdating ng mga pulis. Makalipas ang ilang minuto, may narinig na siyang yabag sa hallway. Nang sumilip siya, nakita niya ang dalawang lalaki na nakasibil pero may ID na pulis kasama ang security guard. Ma'am Lea? Tanong ng isa, papalapit. Kayo po ba ang tumawag kanina? Tumanong siya, huminga ng malalim. Opo, sir. Pwede po ba tayong makausap sandali? Wika ng pulis na si Ramirez, pinakilala ang sarili. Doon po sa maliit na conference room para hindi magdulot ng gulo sa ibang pasyente. Bago siya sumama, sinigurado niyang stable ang vital signs ni Mara. Pinaba ng kaunti ang rate ng sedative at inilock ang bed rails. Babalik po ako agad, ma'am, bulong niya sa pasyente kahit tulog ito. Sa loob ng conference room, ikinwento ni Lea ang lahat mula sa unang gabi na na-admit si Mang Rogelio hanggang sa bulong nito sa taingan niya bago mamatay. Hindi niya tinipid ang detalye. Pangalan, lugar, bodega sa lumang wing, apelyido ng doktor. Tahimik lang nakikinig ang dalawang pulis, paminsan-minsan nagsusulat. So nurse, sabi ni Ramirez sa huli, wala tayong audio recording, wala tayong written confession, pero meron tayong specific na lokasyon na binanggit ng isang taong nasa binggit ng kamatayan at pangalan ng posibleng suspekta. At may isa pang pasyente ngayon na posibleng endangered. Handa po ba kayong mag-testify kung kakailanganin? Tanong naman ng kasama niyang pulis. Kinagat ni Lea ang labi. Alam niyang hindi ito simpleng tanong. Pwede nitong sirain ang karer, buhay, reputasyon ng ospital. Pero naalala niya ang mukha ng ate niya, si Hana, ang biglaang pagkamatay nito, ang closed casket, ang mga tanong na walang sagot. Naalala niya ang pakiusap ni Mang Rogelio. Huling-hiling ko, tumawag ka ng pulis. Handa po ako, sagot niya, matatag na sa wakas. Kung yun lang ang paraan para may mailigtas at may makuha pang hustisya. Nagkatinginan ng mga pulis, tumunog. Okay, ma'am, hihingin namin ng tulong ng security para ma-access ang lumang wing. Hindi natin kailangan pagalawin ng mga ebidensya. Kailangan lang naming makita kung may basihan ng sinasabi ng pasyente nyo. At habang na ginagawa namin yun, pakisiguradong hindi lalabas ng ospital si Dr. Adrian Salonga, kung kaya.
Napalunok si Lea. Paano po kung mapansin niya? Sisiguraduhin naming mauyos ang paglapit sa kanya. Pero hindi na tayo pwede maghintay. Bawat oras na lumilipas, pwedeng may mawala. Habang bumababa sila sa service elevator papunta sa likod ng lumang building, ramdam ni Lea ang halong takot at pag-asa. Ang lumang wing ng St. Gabriel ay matagal nang hindi ginagamit ayon sa mga matatandang nurse. Ginawang storage, bodega ng lumang gamit at halos walang pumapasok doon kaya madalas naririnig na may munto. Ngayong gabi, hindi munto ang hinahanap nila, kundi katotohanan. Binuksan ng guard ang kalawangitang pinto gamit ang master key. Sumalubong sa kanilang amoy ng alikabok at lumang kahoy. Pinailawan ng pulis ang flashlight, tinahak ang makipit na pasilyo. Ang sabi po ninyo, nurse, ay bodega malapit sa dating maintenance room. Tanong ni Ramirez. Opo sir, ganun po ang sinabi ni Mang Rogelio. Sa ilalim daw ng lumang linya ng kuryente. May nakita silang lumang sign, maintenance or electrical. Sa tabi nito, may nakapadlak na pinto ng storage. Agad na nakutuban si Lea. Kuya guard, pakibukas nga, utos ng pulis. Kinutkot ng guard ang lock hanggang sa tuluyang bumigay. Bumukas ang pinto, naglabas ng mahinang kaluskos ng alikabok na bumagsak. Sa loob, may mga lumang kahon na kinakalawang, sirang-sirang stretcher at mga lumang cabinet. Sa sahig, may bahagi na tila bagong-bago ang semento kumpara sa paligid. Mas maputi, mas makinis. Dito daw, sa ilalim, sabi ng hina ni Lea. Nalalamig ang mga kamay. Lumapit ang mga pulis, sinuri ang semento. Kuya, pakikuha nga ng kahit anong pwedeng ipangbakbak, sabi ni Ramirez sa guard. Pagbalik ng guard na may dalang maliit na piko, dahan-dahan nilang binakbak ang isang maliit na parte sa gilid. Ilang sampal ng bakal sa semento at unti-unti nang nasira ang ibabaw. Hindi nagtagal, may sumungaw na amoy na matagal nang nakakulong. Amoy ng lupa at kung ano pang mahirap ipaliwanag. Enough, sabi ng isang pulis. Hindi natin pwedeng galawin pa to nang wala ang SOC. Pero base sa amoy at itsura, malakas ang kutob ko kung ano to. Tumayo si Ramirez, seryoso ang mukha. Nurse Lea, malaki ang posibilidad na may natuklasan tayong krimen dito. Nanlaki ang mata ni Lea, napahawak sa dibdib. Parang gusto niyang sumuka. Ibig sabihin, totoo lang lahat ng sinabi ni Mang Rogelio. Hindi lang imahinasyon, hindi lang delirium. At kung totoo yun, ibig sabihin may posibilidad din na natural ang pagkamatay ng ate niya. Makalipas ang ilang oras, dumating ang mas maraming pulis at SOC team na puno ng mga flashing lights at sasakyan ng media ang harapan ng ospital kahit pilit itong pinatitigilan ng management. Sa taas, napanood ni Lea sa bintana ng lounge ang paglabas ng forensic team mula sa lumang wing. May dalang body bag. Nag-ikot ng tiyan ni Lea. Sino yon? Ilang taon na siya nakahimalay doon. Paglingon niya, naroon si Dr. Salonga. Hindi na ito kasing composed tulad kanina. May bakas ng puyat at pagod sa mukha nito. Anong kinalaman mo rito? Malamig na tanong ng doktor. May pulis sa ospital, nagkalat ang chismis, may nagsasabing may bangkay daw sa lumang wing at ikaw ang huling nakitang kasama ng matandang pasyenteng namatay kagabi. Huminga ng malalim si Lea. Ito na yon. Dok, sabi niya, pilit pinapakalma ang boses. Nakausap ko po si Mang Rogelio bago siya mamatay. May sinabi po siya tungkol sa nangyari noon sa lumang bodega at tungkol sa isang abogadang nawala. Nanigas ang panga ni Dr. Salonga. Delusyon ng isang paos na matanda na punong-puno ng gamot. Hindi po delusyon ng katawan na nahanap ng SOC sa lumang wing, sagot ni Lea, tumatapang ang tono. At hindi delusyon ang mga pasa ni Miss Mara sa 318. Ni hindi po siya mukhang taong nagdesisyon na kitilin ang sarili niyang buhay. Lumapit si Dr. Salonga, halos magkadikit na ang mukha nila. Mababa ang boses nito, pero punong-puno ng banta. Huwag mong sirain ang karir mo, nurse. Alam mo bang kayang-kaya kong gawing mukhang ikaw ang nakialam sa gamot? Na ikaw ang nag-experiment sa pasyente? Isang pirma ko lang, tapos na ang trabaho mo. Tapos na ang pangarap mo. Nanginginig ang tuhod ni Lea, pero hindi siya umatras. Ilang taon na akong tahimik. Ilang taon na akong nagdududa kay Ate Hana. Hindi na pwedeng matakot ngayon.
Kung kaya niyo pong sirain ako, mahina niyang sagot, kaya ko pong manindigan sa korte kasi hindi lang po ako ang testigo ngayon. Nagulat ang doktor. Anong ibig mo sabihin? Hindi lang po si Mang Rogelio ang nagsasalita, sagot ni Lia. May mga dokumento, may forensic result, may CCTV sa hallway, may mga taong nakarinig sa argumento nyo kanina bago siya mas lalong humina. At higit sa lahat, may pamilya ang babaeng natagpuan sa lumang wing. Natahimik si Dr. Salonga. Sandaling sumagi sa mukha nito ang takot bago muling napalitan ng malamig na maskara. Huwag mong sirain ang karir mo, nurse. Alam mo bang kayang-kaya kong gawing mukhang ikaw ang nakialam sa gamot? Na ikaw ang nag-experiment sa pasyente? Isang pirma ko lang, tapos na ang trabaho mo. Tapos na ang pangarap mo. Nanginginig ang tuhod ni Lia, pero hindi siya umatras. Ilang taon na akong tahimik. Ilang taon na akong nagdududa kay Ate Hana. Hindi na pwedeng matakot ngayon. Kung kaya niyo pong sirain ako, mahina niyang sagot. Kaya ko pong manindigan sa korte kasi hindi lang po ako ang testigo ngayon. Nagulat ang doktor. Anong ibig mong sabihin? Hindi lang po si Mang Rogelio ang nagsasalita, sagot ni Lia. May mga dokumento, may forensic result, may CCTV sa hallway, may mga taong nakarinig sa argumento nyo kanina bago siya mas lalong humina. At higit sa lahat, may pamilya ang babaeng natagpuan sa lumang wing. Natahimik si Dr. Salonga. Sandaling sumagi sa mukha nito ang takot bago muling napalitan ng malamig na maskara. Huwag mong sirain ang karir mo, nurse. Hindi mo alam ang buong kwento. Pero alam ko ang ginawa nyo at alam ko ang hindi dapat maulit. Hindi na ulit mawawala ang isang babae na walang hustisya. Hindi na ulit magtatago sa ospital na ito ang isang sikreto sa ilalim ng simento. Mula sa dulo ng hallway, may lumapit na 2 pulis. Dr. Adrian Salonga, tawag ni Ramirez. May ilang katanungan po kaming kailangan ninyong sagutin sa presinto. Tumingin ng doktor kay Lia saka sa mga pulis. Sa presinto na lang tayo mag-usap, malamig niyang sagot. Bago sumama sa kanila, pinapalibutan ng iilang security. Hindi pa siya inaaresto, pero malinaw, hindi na niya kontrolado ang sitwasyon. Nanatiling nakatayo si Lia sa hallway, nanginginig pa rin, pero sa unang pagkakataon, nakahinga siya ng mas maluwag. Ilang linggo ang lumipas, sunod-sunod ang balita sa TV at social media tungkol sa kaso ni Dr. Salonga. Natuklasan ng investigasyon na ang bangkay sa lumang bodega ay isang babaeng abogada na ilang taon nang nawawala. Nang lumabas ang pangalan, naupo si Lia sa kinauupuan niya. Attorney Liza Villanueva, kapatid ni Mara. Ang abogadang unang nag-imbestiga sa financial anomalies ng St. Gabriel at ng mga private investors nito. Ang babaeng hindi na daw nakauwi matapos daw ang isang routine na konsultasyon. Nang babasahin ni Lia ang ulat, hindi na niya maiwasang maiyak. Kung noon pa lang ay may naglakas loob ng magsalita, baka naiba ang lahat. Baka hindi na ngailangan ng isa pang biktima. Pero sa kabila ng lungkot, may liwanag. Si Mara, unti-unting gumaling. Napatunayang hindi ito nag-suicide. Siya mismo ang nagkumpirma nang magising siya at ikwento ang mga nangyari kung paano nagkasundo sila ng kapatid niyang si Lisa na ipagpatuloy ang investigasyon. Paano siya biglang napainom ng kakaibang gamot sa isang meeting at nagising na lang sa ospital na parang siya pa ang may kasalanan. Isang hapon, matapos ang rounds, binisita ni Lia si Mara sa private room nito. Ngayon, wala na ang mga straps, malakas na, nakaupo, may hawak na notebook. Miss Mara, magayan bati, ni Lia. Kumusta na po kayo? Ngumiti ang babae. Mas maayos na at please, tawagin mo na lang akong Mara. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi na ako umabot sa puntong ito. Umiling si Lia. Hindi po dahil sa pagsalita ni Mang Rogelio. Wala rin akong lakas ng loob. Tahimik na tangala si Mara. Ang taong may kasalanan, minsan, sila pa yung pinakaayaw makita ang kasalanan. Siguro nung huli niyang hininga, na-realize niya na wala nang ibang pwedeng gawin kundi aminin ang totoo. Kinuha ni Mara ang isang sobre sa gilid ng kama. May inilagay akong liham sa korte para kay Mang Rogelio kahit hindi naman niya maririnig. Sinabi ko doon na pinapatawad ko siya sa naging parte niya kasi kung wala ang huling-hiling niya, baka ako ang susunod na bangkay sa lumang wing na yon. Napahigpit ni Lia ang sariling dibdib. Mara,
Pwede po ba akong magtanong? Ano yon? Sagot ng babae. Paano po nyo na-process yung galit sa ginawa ni Dr. Salonga sa pagkawala ng ate nyo, sa halos pagkawala ng buhay ninyo? Tahimik na paisip si Mara bago sumagot. Hindi madaling sabihin na pinapatawad ko na siya. Hindi pa. Pero alam ko na kung ano ang hindi ko gagawin. Hindi ko hahayaan kainin ako ng paghihiganti gaya ng kumain sa kanya. Gagamitin ko yung galit bilang gasolina para gumawa ng tama. Para maayos ang sistema, hindi para manira ng isa pang buhay. Tumingin siya kay Lia. At ikaw, Lia, anong gagawin mo sa natuklasan mo? Sandaling natahimik si Lia. Naaalala niya ang ate niyang si Hana, ang bigote ng lumang doktor na nag-anunsyo ng time of death at ang mga taon ng tahimik na pagdadalamhati. Siguro po, mahina niyang sagot, gagamitin ko rin po sa tama. Magpapatuloy akong magtrabaho ng nurse pero mas magiging mapanuri sa bawat order, sa bawat pangyayari. Hindi na ako mananahimik kapag may nararamdaman akong mali para kahit papaano may mabago. Ngumiti si Mara. Kung ganyan ang mga nurse natin, may pag-asa pa ang mundo. Makalipas ang ilang buwan, natapos ang paglilitis. Nahatulan si Dr. Adrian Salonga sa kasong homicide at obstruction of justice bukod pa sa iba pang kasong administratibo. Hindi man may babalik ang buhay ng mga nawala, nagsilbing itong mahalagang paalala na walang sikreto na hindi mabubunyag, lalo na kung may isang taong handang manindigan. Sa ospital, nagkaroon ng malalaging pagbabago. Mas mahigpit na ang mga protocols, mas pinapahinggan na ang boses ng mga nurse at staff. Sa isang internal seminar tungkol sa ethics and patient safety, inimbitahan si Lia bilang isa sa mga tagapagsalita. Kinabahan man, tumayo siya sa harap ng kapawang nurse, interns at doktor. Hindi po madali ang kwentong ito dahil kasama sa kwentong ito ang pagkakamali ng ospital na pinaglilingkuran ko. Pero kung mananahimik po tayo, uulit at uulit ang kasaysayan. Ikinwento niya sa abot kayang detalye tungkol sa Mang Roelio, sa huling hiling nito at sa desisyong tumawag ng pulis kahit pwedeng masira ang trabaho niya. Bilang mga health workers, nasa kamay natin hindi lang ang katawan ng pasyente kundi ang tiwala nila. Walang sasay ang galing kung wala tayong konsyensya. At minsan, ang pinakamahirap na gagawin para iligtas ang ibang buhay ay magsabi ng totoo tungkol sa mga kasama natin. Palakpakan ang pumuno sa kwarto. Sa huling hanay, may isang babaeng nakatayo, nakangiting nakatingin kay Lia, si Mara. Sa labas ng bintana, maliwanag na ang langit. Wala ng kulog, wala ng bagyo. Parang unti-unti nang malilinis ang alon ng nakaraan. Mga kaibigan, salamat sa pagsama namin sa kwento ni Nurse Lia, ni Mang Rogelio at ni Mara. Isang kwentong nagpapaalala na may bigat ang bawat salita, lalo na ang mga binitawan sa huling hininga. Ang huling hiling ni Mang Rogelio ay hindi para sa sarili niya, kundi iligtas ang ibang buhay. At sa isang nurse na handang makinig, nagbukas ito ng daan sa hustisya. Nagtuturo sa atin ang kwentong ito na hindi lahat ng tahimik ay inosente. At hindi lahat ng nagsasalita ay sinungaling. Minsan isang tapang lang ng isang tao ang kailangan para mabunyag ang matagal ng lihim. At ang tunay na profesional sa ospital man o sa labas ay inuuna ang tama higit sa takot, higit sa reputasyon. Kung ang kwentong ito ay nakapagbigay sa iyo ng pag-asa o nakaantig sa puso mo, huwag mong kalimutang i-like at i-share ito sa iyong pamilya at mga kaibigan. Malay mo, may isang taong nangangailangan ng paalala na hindi pa huli para tumayo para sa katotohanan.